pulis ng Malabon at NCRPO astig na astig daw. Hindi sa kabutihan, kundi sa katarantaduhan. Abay, 2 minuto de edad, tol. Pinagtipang gulpihin ng wala sa lugar. At nang isa pa ang kaso laban sa mga lesbo. Ayun, siyempre, binaliktad ang mga biktima. Makakatikim kayo sa aming rest back maya. Bis na yan si Biray sa si PO2 Santos. Mamatay na kayo. Hindi ka dapat kayo maging pulis. Mga pulis kayo. Sa lahat na nakihampas sa pamangking ko, nakigulo. Mga hayop kayo. Dugo ang muka, latay at tadyak sa katawan. Itong inabot ng bugbog saradong binatilyo na sigpik ng Sangandang Caloocan City. Ang may kagagawan daw nito, 2 pulis na sina PO1 Christian Santos na nakasay sa Kampagong Diwa at PO2 Melvin Viray ng Malabon Police Station. Kwento ni Patrick, madaling araw ng 12 ng Pebrero, sinamahan niya ang kanyang kaibigan si Kenriel sa bahay ni Viray para humingi raw ng paumanhin sa naging alitan ni Kenriel at ng kaibigan ng pulis. Pero pagdating ng 2 binatilyo sa bahay ng pulis, laking gulat na lang nila nang biglang hinatak ni Viray si Kenriel at agad pinagsasapak. Magalang pa nga po yung katok namin eh. Sir Viray po, Sir Viray. Sabi, po, pinagbuksan po kami ng gate. Sinakal kagad yung barkada ko. Bigla pong sinampal po ako. Tumakbo po ako. Dali-daling umuwi ng bahay si Patrick para humingi ng tulong. Pagbalik ni Patrick sa bahay ni Viray, sinalubong siya ng pulis na si Santos ng baril sa kaginolpe. Sabi, tinutukan po ako ng baril. Binubog na po ako. Nagmamakawa na po ako. Pero di pa rin po sila tumigil. Binubog pa rin po nila ako. Putok ang kilay at nguso ni Patrick sa kamay ng mga pulis at mga kasama nito. At kahit nakahandusay na sa kalsada at nakaposas na, hindi pa rin daw siya tinantana ng mga di umano'y lasing na mga parak. Ilang testigo nagpatunay sa pambubugbog kay Patrick. Nakaposas yung bata habang ginugulpi nila. Duguan. Wala na lang ho kami magawa kasi nagpapakilala silang pulis. Hinawakan po siya sa may buhok, bigla po siyang sinuntok ng baril sa mukha. Tapos po nung kinuyog na po siya lahat nung naglabas sa may loob ng bahay. Matapos ang panggugulpe, agad nagsampa ng reklamo si Patrick at kanyang tiya sa Sangandang Police Headquarters. Na-trauma po ako sa pagbubugbog at pagkaan ginawa po nila sa akin. Hindi po sila karapat-dapat maging pulis kasi ganun ginagawa nila eh. Pero pinabulanan ng mga lesbo ang reklamo at pinaligtad pa ang biktima. Sinubukan namin kunin ang payag ng mga pulis. Pero hindi sila humarap sa T3. Para linawin ang isyong ito, makausap natin si Senior Superintendent Rayland Malenab, ang head ng Regional Public Safety Battalion o RPSB, NCRPO. Colonel Sir, magandang hapon. Magandang hapon po, sir. Sir, ito pong 2 tauhan nyo, sir. Napakaloko po, sir. Nakita nyo naman po yung video, sir, ano? Hindi, isa lang. Isa Isa lang po, isa lang Okay, po. sorry. Itong si Christian po, sorry. Si Christian na Opo. Santos, sir. Napakaloko Opo. po. Ngayon po, ang masaklap dito, yung ginagawa po ng karamihan sa mga pulis nang babaliktad. Sila lang po yung bugbog. Meron tayong video na bugbog sarado po yung bata. Babaliktarin pa nila na sila pang may ganang sasabihin yung mga minor de edad daw ang sumugod sa kanila. Meron pa bang ganun, sir? Pulis, susugurin po ng isang tao? Kahit na siguro yung siraulo, sir, pag nalaman pulis at may baril, hindi na po susugod. At saka nakita naman natin, sir, bugbog sarado po yung bata. Yan o, nakaposa, sir, o. At sugat-sugat. Nasaan na po yung si P1 Santos, sir? Colonel, sir. Ganito po, nung tinawag po sa akin yan kanina, Opo, actually sir. pina-check ko. Opo, sir. Ang lumabas po, naka-assign yata siya sa RTC. Opo. Pero i-confirm ko pa po bukas kasi hindi ko pa nakikita kung yung orders niya kung saan siya naka-assign. Apparently, naka-assign po sa amin dito sa Public Safety Battalion. Okay. Ganun pa man po, dahil dyan sa pangyayaring yan, bukas na bukas po din i-orderan ko po yung company commander niya na ipresenta siya sa akin para mag-conduct po kami ng kaukulang investigasyon. For the meantime, sir, Dyan sa baka pangyayaring yan. pwede po natin disarmahan ang taran na ito, sir. Itong Kung may father na issued ito. firearm shot, i-check po namin at bibigyan ho namin ng yung mga SOP. May mga SOPs diyan tungkol sa mga ganyan pag may nangyayaring ganyan o mayroon tayong pinapaimbestigang mga tao. Alright, sir. Kasi po, kaya po pinapadisarmahan, sir. Baka balikan po nitong
pulis na ito, yung pamilya po ng biktima at manakot, kaya mas mabuting disarmado ho ito at alisan nyo ho muna ng tsapa, sir, kasi alam naman ho natin, baka bata ito at mainit pa itong PO1 na ito, baka balikan po yung mga nagsumbong ho sa amin. Ano po, Opo, Colonel? opo. Saka may dagdag ko pa po, Colonel. Baka pwede ho, matapos siya patawag, bukod sa drug testing, ipacheck niyo po yung utak niya. Baka yung utak Neuro. niya ho, neuro. Baka ito ho, may sira na. Kumbaga Opo, sa opo. mga kwerdas, sir, baka kinakalawang na at maluluwag na yung kanyang tornilyo sa kukote niya. Kasi Opo, kita ayan niyo yun naman po, sir, yung ginawa niya, sir, imbestiga matindi. po tayo na mabuti. Opo, sir. So, asahan po namin, sir, ang inyong gagawing aksyon dito at pag-imbestiga, kanong sir? Yes, sir. Yes, sir. Opo, opo. Gagawin po natin yan. Hindi natin kinukonsinti yung mga maling gawain ng mga pulis. Opo. Salamat po, Colonel Rayland Malenab, sir. Thank you din po. Thank you din po. Maraming po Naman, salamat sa Rafi, inyo. sa Malabo naman, kasi magkahiwalay yan eh. Barkada yung dalawang luko-luko, pero magkahiwalay naman. Ito naman, yung... Magkasama yung dalawang siraulo. pero magkaibang destinasyon, ibang opisina. Parehong friendship. Yan sinasabi, Friendship. tell me who your friends are and I'll tell you who you are. Ay, Pareho pareho silang siraulo. Oo. At sa kabilang linya, yung Chief of Police ng Malabon, Malabon. si Colonel Ferdinand Ampil. Colonel Ampil, magandang hapon po, Colonel, sir. Magandang hapon po. Colonel, si Colonel Ampil ba kayo? O si Major? Colonel. Colonel, yung pong, anong pangalan ng bugbong isa sa Malabon? Si Biray. Si Biray po, PO2 Melvin Biray, tauhan niyo po, Colonel, sir. Opo, opo. Oh, alam niyo na po ba, nakita niyo po, nakamonitor kayo sa yung ginawa ng siraulong ito, sir? Sa minor de edad na biktimang si, sir? Rick, alias Rick. Sa totoo, wala ko kasing report na dumating sa akin. So, hindi lang ho ako aware dun sa buong pangyayari. Okay. So tulad po ng request namin dun sa nauna, yung kay Colonel Malenab, request din po namin sa inyo, sir, pag-iimbestigahan nyo, sir, and then at the same time, baka pwede hong madisarmahan po ito, Colonel, sir, habang Sige po, gumagawa ka ng investigasyon. Kailan po ba pupunta dito yung complainant? Sasamahan po namin, sir, baka bukas, sir. Una, pupunta kami sa NCRPO, and then next, sa inyo po, sir, para Opo. makagawa na kayo ng masusing investigasyon at yung sinasabing pagdidisarma, sir, kailangan na kailangan po, sir. Sige po, sige po. Very quickly lang po, Colonel Lampilo na po. Mukhang hindi nyo pa po alam yung background po ng kaso. Yung pulis Opo. ninyo na si Biray ay may kaibigan na si Santos naman na nasa NCRPO, Public Safety. Abay may lumapit sa kanang kabataan para humingi po ng paumanhin doon sa mga kaibigan ng pulis na ito. Instead na Yes, sir. patawarin, abay pinagbubugbog at pagkatapos binaligtad pa itong mga minor de edad, kinulong pa yung isa. Kaya ang gusto namin, dapat ito ay madisiplina, itong mga pulis na ito. Hustisya po ang hinihingi ng pamilya, Colonel Lampil. Opo, yun po gagawin natin. Okay. Sige. Salamat po, Colonel Ampil. Sige po, sige po. Kasi ang gagawin natin dito, Tol, sasamahan natin sa WCD. Of course. Camp Crame, yung CIDG, WCD, itong minor, Minor para pa ito, magsampa, 16. para Women and magsampa children's case, ng kasong kriminal. Correct. Pero ang Diba? pinakamaganda dyan, tama yung ginawa mo, hiningi mo kagad, disarmahan ito, yung mga pulis na ito. Kasi re-rest back yan eh. Kaso sumbong-sumbong kayo sa T3, ha? Kaya maganda, disarmahan. Isaman. And then, pagkatapos na masampa ng kasong kriminal, kasong administratibo naman, sasama natin sa Napolcom. Ayan, para tuluyan na mawala serbisyo yung mga ganitong klase pulis. Sa pagbabalik ng T3, kapatid nating makikipagsapalaran sana sa Maynila, ngunit nawi sa pagiging basurero. Tutulungan po namin. Abangan. Kung meron kayong reklamo o personal na karanasan sa maling pamamalakad ng mga otoridad o ahensya ng gobyerno, ilabas sa mga cellphone at kumuha ng litrato o video. Ipadala sa aming email, t3sagutkita@gmail.com o tumawag sa aming hotline numbers 355-5702 o 0918-983-T3T3. Tandaan, ang aming aksyon ay nakantabay sa inyong sumbong. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5. Protect your internet bill from runaway data charges. Introducing Sun's Anti-Bill Shock Data Plan. Put a ceiling on your spending, not on your surfing. Another first from Sun Postpaid. And now, back to T3 dito sa TV5. Marami
Marami po sa ating mga kapatid, lumulubas na Maynila para makahanap ng magandang kinabukasan pero hindi po lahat nagtatagumpay. Isang kababayan nating bigo sa pagkikipagsapalaran sa Maynila ang humiling na makauwi na lang sa kanilang probinsya. Nakipagsapalaran si Johnny Cantona sa Maynila sa pag-asang makakaahon siya sa kahirapan sa Katbalogan, Samar. Subalit, naging kabaligtaran ang nangyari sa kanya. Trabaho ko lang po pangangalakal. Kahit pa paano, nakakaraos. Hirap man sa kanyang sitwasyon, wala siyang magawa kundi ang magtiis. Ang pangarap na makauwi muli ng probinsya ay isang suntok sa buwan para sa kanya. Kabuhay dito sa Maynila, gawa ng, siyempre, isang kahig, isang tukal lang. Tsaka gusto ko na rin po makauwi ng probinsya. Tagal ko na kasi hindi nakakauwi ng Samar eh. Misyon ng T3 at tumulong hindi lamang sa mga naapi, kundi pati na rin sa mga higit na nangangailangan. Kaya naman, Johnny, ang kagustuhan mo makauwi ng Samar, sagot na namin yan. Hindi lang yan. Heto ang ilang groceries para naman may baon ka sa iyong pag-uwi. Salamat po sa T3. Sa loob po ng 10 taon nilang pa makakauwi. Masaya-masaya po ako dahil sa tinulong. Okay, yan ang 30 minutong aksyon para mismo. Magandang hapon, ako po si Rafi Tulfo. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala. Ako po si Erwin Tulfo. Ang bumangga. Giba.